It will be 50 years since the dictator Ferdinand Marcos Sr. declared martial law. It was a reign of terror, anguish, pain, sufferings, death, from which the scars remain in many homes and families to this day. It was a dark moment in our nation's history when our people suffered not at the hands of foreign invaders but the betrayal by one of our own. The observance this year forces the Filipino to pause and reflect on the dangers and destruction that dictatorship imposes on the nation. It is not only because the son and namesake, President Ferdinand Marcos Jr. is slowly but unmistakably dragging back the nation to dictatorship. It is that his administration has taken the country to its lowest depths in times of peace. While the ordinary Filipino is suffering from inflation, poverty and crime, BBM and his minions, particularly the oligarchs and his political allies, wallow in extravagance and luxury, perhaps unrivaled at any other time in our nation's history. While more and more Filipinos are dropping under the poverty level, the privileged few good obscenely richer. While more and more Filipinos are giving up rights and privileges in exchange for government-sponsored ayudas and dole-outs. Those who are in the good graces of the Marcoses and their minions increasingly abuse their power by harassing and persecuting political opponents, particularly the Duterte family and those who serve under them at the slightest provocation. While Congress and the Senate treat the viewing public a spectacle of arrogance and abuse of their legislative powers by humiliating and subjecting critics to trial by publicity, the man on the street struggle with the daily challenge of coping with the decreasing value of the peso and the rising incidence of criminality and government's inability to deal with natural disasters. One of the lessons Filipinos learned during the reign of aggrieved and savory of Marcos Sr. dictatorship was that it cannot count on the politicians, big businessmen, media, and even the church to rise up and defend them. They will have to do it on their own. Another lesson was that Filipinos waited too long to stand up and oppose the abuses and excesses of the Marcos dictatorship. The Filipinos were patient for 52 years until everything was taken away from them. Their freedom, their dignity, their hopes, and even their very lives. They say the fruit does not fall from the tree. BBM certainly is the dictator's son in more ways than one. There is no mistaking the creeping dictatorship in our midst, in the looting of government coffers and the rape of democracy. Even worse than the father, BBM has not bothered to hide his drug problem and has refused to address calls for a hair follicle drug test which his allies divert by making a public spectacle of the shameless witch hunt not only of Duterte allies but all the business rivals of their cronies. The mainstream media willingly plays its part by its one-sided coverage of the demolition job against critics while remaining completely silent to the calls for hair follicle drug tests of BBM and those in circle of power. While allegations of all sorts have been thrown at Vice President Sara Duterte and those who serve under former President Rodrigo Duterte, mainstream media has not reported the calls for accountability and transparency in the spending of BBM. Speaker Romualdez, senators and congressmen, particularly on their abusive practice of liquidation by certification audit. Except for a few commentators and columnists who ask the right questions in dare to criticize abuses, most reports and commentaries make it appear that the country is on the right track and there is nothing to be concerned and afraid of. Also hovering dangerously is the on-again, off-again push to change the Constitution by the People's Initiative, a deception in itself
because this has never been a people's initiative, but a naked scheme to legalize the perpetuation in power of the Marcos and Romualdez families. While it has been put out on hold due to the people's fierce opposition, the PI is not yet dead. It will set into motion when the people are preoccupied with other urgent concerns, not to notice it. Over and above all these threats in the unmistakable drift to war over the West Philippine Sea, a disputed body of water that millions of Filipinos will never visit in their lifetime and will not bring about a change in their lives even if the unthinkable victory happens. It is a war where Filipinos have nothing to gain and everything to lose, a cause not worth fighting and dying for. Sadly, while the Philippines gained no small measure of respect and stability during the administration of former President Duterte, the Marcos dictatorship has wasted the political capital it inherited. Once again, the Philippines is trailing not just the best performers in the Asian region, but even the tail enders in terms of the economy. Government efficiency and peace and order. BBM has also alienated the Philippines from its neighbors when it allowed military bases on its shores, going against the tide in a region increasingly assertive of its independence. Not everything is lost, however. The Hakbang na May Sub, or the Step of the Brave, has planted the seeds of defiance amid the sea of indifference. Despite the manipulation and harassment of the Marcos administration and Speaker Martin Romualdez, it is slowly and steadily gaining ground. More and more people have found their voices to criticize wrongdoing and help in making ordinary people aware that it is time to unite in the face of danger. On September 21, 2024, Hakbang na May Isog will join Filipinos from all walks of life to converge in at least 3 different areas for a national indignation protest action dubbed as Luksang Bayan 921 to deliver the message that the administration and their cabal do not want to hear. Never again to Marcos dictatorship. There is no more time to waste. Let us not wait until there is no more food on the table. When every social media post is censored, when one of our loved ones is hurt or killed by criminals, or when all our able-bodied soldiers are fed to the slaughter in a senseless war. As a gesture of solidarity, all Filipinos who sympathize with this cause to end the dictatorship are enjoined to wear black on September 21, whether they are joining the mobilization or not. Let us flood the country with black to show the world that our people in the mourning the rape of democracy, the death of good government, the death of our sons and daughters at the hands of the drug-crazed criminals in the streets and in the approaching war. It is time to tell BBM, the dictator, that we can no longer tolerate his refusal to undergo the hair follicle drug test, the abuses and excesses of Congress and the Senate, corruption in all levels, and increasing poverty. Dismantle the Marcos Romualdez dictatorship, transparency and accountability in government, no to people's war, no to war, and defend the flag. That is our battle cry. Magandang umaga po, mabuhay po tayo lahat. Okay, as we proceed, let me give the table to Archbishop Boots Baliab, architect. Pinromote mo naman ako eh. Magandang umaga sa inyo lahat po. Bigyan po natin ng daan yung pagbibigay ng maikling statement galing po sa ating mga panelists. Umpisa po tayo sa ating pinakakaliwa, Madam. Pwede po bang tayong magbigay ng 3 minutes na brief po sa inyong pag-uusapan? Pasa niyo na. Thank you po. Ako po si Enriqueta Atayong.
Sa urban poor sector ako nakalain. I was dati po akong organizer, founder organizer ako ng isang malaking urban poor organization, yung AMBA Housing. Maraming injustice na nangyari sa mga binuo namin kasi dahil dyan sa mga diktador, dahil dyan sa mga palakasan at hindi tamang pamamalakad. Ang urban poor sector po ay nandito na lahat ang pinaka-apektado sa lahat ng mga injustice. Poverty, crimes, drugs, nandiyan po lahat. Kaya bilang isang urban poor, dito na nararamdaman namin, hindi kami nakakatikim ng tamang proseso na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kamukha yung nagsabi siya na yung mga housing. Kasi ako po, organizer po ako at nakapagbuo po ako ng pabahay, 1,440 families, 30 buildings, 1,440 units. Yan po ay inagaw po sa akin. Ang namamahala ngayon ay isang organizer ng Gabriela. Kaya po ako nag-volunteer akong pumunta rito para marinig po ang mga injustice na ginagawa sa atin ng panahon ngayon. Ibis na kakampihan tayo, iba ang kinakampihan. Yung mga leftist, kakampi nila. Ako, kahit na mamatay ako rito, gusto kong ipaalam kasi hindi na po tamo ang nangyayari sa mga urban poor. Unang-una, magbibigay daw ng pabahay. Ang daming umaasa mahirap. Pero hindi naman po kami nag-expect na totally bigay. Pero dapat yung naaayon sa mahihirap. Hindi yung may pabahay nga, pero babayaran mo. Maghuhulog ka ng 4,000 a month. Paano naman po yung mga halos pagkain nga lang ang kinikita, lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Kasi bigla naman tumaas. Ang bigas, wala ka nang mabili na 40 pesos. Pati mga lahat na bilihin tumaas. Paano naman yung mga kasamahan namin na mga nakatira sa mga shanties, mga nakatira sa mga danger zone, umaasa sila ng magandang titirahan na magkakaroon ng magandang pamamalakad. Wala. Kaya nag-a-appeal po ako na sana maiba na. Sana ito na yung pagkakataon na maiba naman na yung naaayon naman sa atin, sa tama. Hindi yung puro injustice na lang ang nararanasan ng mga urban poor. Kamukha yung pag nagbigayan ng mga ayuda. Ang nabibigyan lang ng ayuda, yung mga nasa mga kamag-anak ng mga pinamamahala nila. Yun lang ang nabibigyan. Pero yung totoong mga mahihirap na nangangailangan, hindi yun nakakatikim. Kung sino yung mga nakaupo, yun ang nakakatikim ng mga ayuda na ipinabibigay ng gobyernong ito. Kaya ako, nagpunta ako dito, nag-volunteer ako para maiba naman. Tama na. Dapat tuldo ka na. Yung tama naman na talagang titingin sa mga urban poor. Yung ang inaano ko lang, ipinananalangin ko talaga na si Madam, maiba naman ang pamahalaan ngayon. Maiba na ang presidente. Kaya yun ang ipinananalangin namin mga urban poor para naman makatikim kami ng sarap, ng ginhawa at ng justice. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Kahit na maulan ay nandito tayo para ipahayag natin ang ating damdamin at ang mga nakikita natin sa paligid sa kasalukuyan panahong ito. Ako po si Reverend Jerry Yanes ng Angeles, Pampanga, isa sa mga tahimik na syudad
dito sa bahaging ito ng Luzon. Ako po ay retired minister sa loob ng 33 years. I am a professor of history and English, especially world studies and Asian study. Ako rin po kasalukuyan ang advisor o isa sa mga advisor ng moral and spiritual change and progress dito sa Pampanga. Nang matanggap po ang imbitasyon ito, ako po ay hindi umaasa na makatanggap ng imbitasyon muli upang makapagpahayag ng aking mga nakikita at nararamdaman. Ako po ay nagre-representante, tinanggap ko ito upang i-representante yaong mga church leaders natin na ang kanilang great concern is to continue uphold the rule of law, proteksyonan ang moral at ang espiritu, hindi lamang ang moral at ang espiritu na kalagayan ng ating mga mamamayan mula sa loob ng iglesia, ng church, hanggang sa labas. Na manatili ang kapayapaan, ang kaayusan, at mailigtas natin ang ating mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari ngayon dahil bumalik sa lansangan ang droga. Sa nakaraang administrasyon, nagkaroon ng ilang taong pananahimik at nakita natin na tayo ay maaaring lumabas ng bahay kahit madilim. Kahit na ang ating mga kabataan ay uuwi galing paaralan o sila'y mamasyal sa gabi, ay hindi sila natatakot o mga magulang. Ngayon po, natatakot na naman ang ating mga kabataan. Where is the church? Napansin ko po, at maaaring napapansin na rin natin, nasaan ang eklesya o ang church? Dati, ako po'y mayroong malaking respeto sa ating Roman Catholic Church hanggang ngayon. And we need to respect each other's faith and doctrines. Ano man ang ating paniniwala. Kailangan yan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa ating mga itinuturo sa ating relasyon sa Kanya ang pinapahalagaan niya. Ngayon po, noong nakaraang Marcos regime, pinangunahan tayo ng Roman Catholic Church. They were the leading force to lead the people para magkaroon ng people's power. And we are so grateful dahil sumunod ng maraming tao. At napabagsak natin ang rehimeng ito. Nakita ng maraming taong pang-aabuso at kahirapan ng mga maraming Pilipino. Ako po ay kung nasa kolehiyo ng panahon na yun. Ako sumusunod sa mga nangyayari dahil ako rin po ay napabilang sa mga aktivista nung ako ay nasa kolehiyo kahit sa maiksing panahon. Ngayon po, sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa ating bansa. Tingnan ninyo, nagkalat ang mga American bases sa ating paligid. Kami po sa Angeles City, kami malapit sa Clark Air Base. Nasa norte kami. Marapit din po kami sa Subic. At kung magkaroon ng digmaan at hindi ito mapigilan dahil meron tayong mga nakatalagang mga American bases dito sa Pilipinas, sa ating lugar, at meron pang mga missile system, at kung magkaroon matrigger ang digmaan, ang unang-unang tatamaan ay ang mga base militar at ang mga paliparan natin. Nandiyan pa rin ang gutom. Maraming walang trabaho sa nakaraang mga sunod-sunod na bagyo. Ang ating mga kababayan ay nanatili sa baha. Nanatili sila sa mga tolda. Walang bahay, nakikitira. Meron ba tayong nakita? Meron ba tayong narinig na sila ay ating tulungan at pagkaisahan natin na tayo tumulong? Anong ginagawa? Ayuda. Minsanang pakain. Ngunit walang pagpapatuloy na sila'y tulungan upang makaahon sila sa kanilang kalagayan. Ano pa po? Ang droga ay nanggagaling sa Malacanang. Ayaw pakinggan dahil totoo may nangyayari hindi maganda mula sa ating mga pinuno.
dyan sa Malacanang. Pababa hanggang sa mga opisyal. Doon po sa amin, sunod-sunod ang raid ng mga pulis. Hindi na babawasan. Nagsawa na po ang aming mga kapitan sa paulit-ulit na raid at pagkakakulong ng mga kabataan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nandiyan na naman sila sa labas. At ano ang balita? May mga protector sila. Ano ang ating gawin bilang isang church? Tayo bilang isang church, kami, patuloy kaming nanalangin, patuloy namin tinuturuan ng aming mga tupa na sila ay maging mabuting mamamayan, proteksyonan nila ang kanilang karapatan, gawin nila ang magagawa nila na palakihin ang kanilang mga anak at turuan ng bawat isa na matakot sa Diyos. Ngunit hindi sapat ito kung paglabas nila sa church ay nandidiyan sa paligid ang mga taong handang manira at pumasok sa kanilang mga tahanan at agawin ang ating mga kabataan at turuan sila na gumawa ng masama. Ang nangyari po sa nakarang mga araw sa paglusob sa isang church, hindi man natin tinatanggap o marahil tayo napapangiti sa kanilang pastor dahil sa kanyang mga sinasabi o sa kanilang paniniwala sa nakaraang mga araw. Ngunit hindi natin makakaila, ito ay isang sagradong lugar. Isang lugar na kung saan nananatili ang pagtuturo ng moralidad at spiritual na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ano ang ginawa nila? Nasaksiyan natin yan. Yan ay hindi imposibleng mangyari din sa susunod na mga araw, sa mga iba pang mga church, dahil ang state ay maaaring pumasok sa church, pero ang church ay hindi maaaring makialam sa state, sa political. Hindi ba? Kaya tahimik ang maraming mga religious leaders. Bakit? Nandoon ang takot na baka ma-involve ang church sa politika. Ngunit tingnan ninyo ang Biblia mula Old Testament and the New Testament. Hindi ba they condemn also the leaders in the political arena? Nagkaroon ng mga crusade. Even in the time of Jesus Christ. Before Jesus Christ was baptized, nandyan si John the Baptist, he condemned them. Yung mga sundalo, yung mga pinuno katulad ni Herod. And then Jesus Christ came. He was baptized and he began his ministry. He condemned them to. Maging ang mga religious leaders na nakikisang-ayon sa gawang masama, kinondemn niya sila. Ano sabi niya sa kanila? Para kayong mga nityong pinturado sa labas, ngunit sa loob ay puno ng bulok na buto. Ano sabi niya? Ibigay niyo kay Caesar ang kay Caesar, at ang Diyos ay para sa Diyos. Hindi lamang yung tax ang sinasabi niya doon, serbisyo, paglilingkod, pagsunod sa batas. At ang dapat tingnan ng bawat isa sa atin, ang church at ang state, bagamat ito ay magkahiwalay, ngunit tingnan natin, unti-unting pinapakialaman, pinapasok na rin ng mga politiko. At ang mga church leaders ay involved na rin sa politika. Pero tahimik sila. Bakit? Bakit sila tahimik? Ayaw nila masali ng lantaran. Pero nandyan sa loob ng church ang mga politiko. Tumatanggap ng mga tulong sa mga politiko. Hindi masama yun para sa church, para sa mga tao natin sa loob ng church. Ngunit sa kasalukuyang nangyayari, bakit hindi tayo nagsasalita sa nangyayari ngayon? Bakit tahimik ang church? What the church can do? Where is the place of the church today? Hanggang ganito lamang tayo, manahimik? Manalangin, tama. Palagoy ng spiritual at moral na kalagayan ng mga tao sa loob ng church. But someday, magigising tayo. Kawawa tayong lahat. Lalo-lalo na
ang ating mga anak. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Lick Lizaso, sa dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines at Chairman ng National Commission for Cultural Arts. Ako po ay dating nasa media. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit ang mainstream media na tiyayo natin wala ang mga issues na tinatalakay ng ating mga panelists. Ako po siya manage sa Maisog, sapagkat ito po ang nararapat gawin ngayon. Ang talagang tumindig at lumaban sa bangag na gobyerno ni BBM. Si BBM po ay isang taong kilala ko nung bata pa. Yung mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na dinanapang ko bilang ama. Nung dinirect po ni Sinaida Amador ng panahon na yun. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na ganito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ko po sa kamay ang dalawang bata na yan. At ako po ay ika nga bilang isang may edad na sa mas matanda pa ako sa any one of these panelists. Ako po isang biktima ng martial law in 1972, September 21. Sa umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero ba dito sa ABS-CBN? Siyempre wala. Ako po'y mag-e-edit ng umaga ngayon. Pagdating ko po sa anong kalya sa ABS-CBN. Punong-puno ng tao, hindi makapasok, sarado ang ABS-CBN, so hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas, na doon sa restaurant na tinatawag namin noong panahon yun, Now. Kabibili ko pa lang ho ng kotse noong panahon yun. Escort ang kotse ko, two-door, Ford Escort. Noong December hinila na. Wala na akong pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako walang dinidirect, walang ginagawa. Ewan po kung bakit ang media ngayon mukhang ang media busog na busog. Kasi nung panahon ko talagang busog na busog kami. Mukhang ngayon wala ako nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa maisog na group, hindi ko malalaman itong kalapastangan namin. Mabuti, malawak na. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito. Ang isang bangag po, hindi nalalaman ng kanyang ginagawa. Panay present tense yan. Walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Romualdez. At yan po ay hindi nangyari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula noong bago pa sila umupo, pinagbalakan na nila yan. Pinagbalakan. Meron nung pong silent o merong nakatagong opisina na doon nag-opisina. Ito po, imagination ko, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Romualdez. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit tayo lahat. Ako, na bumoto kay BBM because of Sara Duterte. Yan po. Kaya nandun ang pangalan ng Duterte at sinatawag na unit team. Diyos ko po. Ano ba yan? Parang palabas na parang teleserye. Diyos ko. Kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Kapag tayo po ang mga nabudol, ang mga tao ay nagoyo itong gobyerno ito. Wala pong alam. Tingnan nyo ang ginagawa. Kamukha rin po. Kasi anak po yan ang mga mahal na tao. Kaya kung gumagastos ng limpak-limpak na pera, hindi kanila. Ating pera. Wala sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang. Sayang o. Anyway, ako po isang biktima ng Marcelo, 1972. Marami po salamat.
Thank you po, Direk Nick. Hindi naman nalatang ikaw yung pinaka-senior. Si Direk Nick, ito yung susunod na JPE. Si Architect Butch Balyog po ako. Architecture talaga yung ating career. Kanya, inaasahan ko na ang pag-uusapan ko dito yung tungkol sa infrastructure. Pero nabasa ko dito, corruption yung topic ko. Pwede rin naman. Tsapera mo muna. Ang tingin ko kasi sa corruption na nagaganap, may pinaghuhugutang agenda. At ang nakikita kong agenda na pinaghuhugutan ng malawakang korupsyon is yung ambition ng Marcos Romualdez families to perpetuate themselves in power. Makikita nyo naman kahit na i-backtrack natin ang story, ngayong araw na ito, pwede na natin i-conclude na talagang ganun nga ang balak nila. Sapagkat yung unit team na itinatag noong 2022 para tumakbo sila pareho, kusa naman talagang binuwag intentionally. Because the very clear agenda was to promote Martin Romualdez to succeed Marcos Jr. So, ang naging resulta po, instead na i-promote ang good governance, instead na i-promote yung interest ng bayan, interest ng tao, ang nangyari po, naging personal agenda at ang pagpapatupad ng kanilang mga ambisyon ang naging objective. Kanya po, makikita natin or mapipinpoint natin ang pugad, the nesting place of corruption. Ang pugad po ng korupsyon ay nasa loob mismo ng Kongreso. Umpisahan natin sa budgeting nila. Katakot-takot na budget insertions ang nakalagay. At ang presidente never niyang dinito ang budget. Pinalusot lahat ng mga unprogrammed budgets. At hindi lang yon, galapalan pati sa binulgar ni former Education Secretary Sara Duterte na yung kanyang classroom projects behind her back, nadagdagan ng bilyon-bilyong budget na siya naman ang walang control. Yung mga tipong ganun. Yan naman po bilang mga nasa media, ma-analyze nyo naman yan. Sabi nga ni Inday Sara, she doesn't have to invent the issue because the issue is right in black and white on our national budget program. So, pakisilip na lang po. Ang gusto ko lang pong banggitin sa inyo at i-highlight sapagkat nakakadiri to the point of obscenity. Yung makikita ninyong paglalantad ng kanilang ill-gotten wealth. Umpisa natin kay Kimbo. Si Kimbo po, nakakapagtaka or anong term nun. Pero hindi po kasi halatang-halata naman na nagmamalinis lang. Kasi ngayon, makikita nyo sa kanyang Facebook page, nawala na yung earrings, Nawala na tinanggal. nawala na yung kwintas, at yung damit niya parang sa tabi-tabi na lang niya, parang
Pero po, tapos na eh. Tapos na po eh, di ba po? Na madami na kumalat. Sobra na eh. So, pwede ba, Kimbo, saan bang like dito? Pwede ba, Kimbo, tumigil-tigil ka dyan? Tama. Kaya ng taong bayan niya. Pero ang karma, napakadaling bumalik, di ba po? So, nung nasa plenary siya, at i-sponsor niya yung national budget, kinonfronta siya ni napakatapang na kongresista ng Quezon City na si Bernadette Herrera. Habang pinapanood ko si Kimo, parang sabi ko, buti nga. Nakakahiya. So, hindi pa tapos yung ating galit sa paglalantad ng unmistakably ill-gotten wealth. Hindi pa tayo tapos pagsawaan si Kimbo. Lumantad itong kongresista galing sa Maynila na akala ko kontrabida sa isang Fernando Po movie. Bigla lumitaw pa. Lahat ng katangian ng isang kontrabida sa isang Fernando Po Jr. movie, nasa kanya na. Nagmula sa isang mahirap na distrito ng Maynila, walang kabagay-bagay na nagsusuot ng mamahaling relo. Dinadala na lang sa kapal na mukha. Ang problema, hindi naman natigil sa kanya. Salamat sa inyong mga vloggers, salamat sa inyong mga influencers, sapagkat may nakita na naman tayong isang malaswang paglarantad ng Ang haba ng dila. isang pastor na pinagmamalaki ang kanyang pastor. Pasensya na po, Bishop. Pero etong isang pastor na ito na napakayabang inantad ang cross ng ating Jesus Christ. Si Abante. Totoo. Pero sabay sa kanyang paglantad bilang pastor, nilantad na rin niya ang kanyang nakaw na yaman. True. Saan ka naman makakita ng isang pastor na supposed to be a servant of God, na matatakot sa kanyang buhay at gumamit na isang bulletproof na Cadillac Escalade na ang halaga is 18.5 million. Akala ko, yun lang yung kanyang karangyaan. Pero siya mismo niyabang niya na meron siyang AMG Benz na mga worth 10 million. At hindi tumigil. Niyabang niya mismo na meron siyang motor na worth 1.7 million. At katulad ni Kimbo at saka ni mas gwapo pa si Paquito Diaz eh. Pero parang si Kimbo at saka si Paquito Diaz, nihabang din niya yung kanyang mga Rolex na worth 2.7 million, 1.7 million. Chinek ko kung ano negosyo ni Abante. Wala naman. Pero kung lumantad sa Kongreso at nagtatanong sa kanilang mga resource persons, even kay Inday Sara, akala mo sila na yung mga pinakamatino.
Samantalang halatang halata naman ang purpose nila kay Inday Sara is para kanilang hiyain. Pero ang nakakagalit, there is impunity. Wala nang law and order. Wala na silang pakialam, walang decency. Wala. Just the other day or yesterday, sa plenary, dinidiscuss yung national budget. Last na lang po ito kasi magdi 3 minutes na po. Kaya lang ayoko palagpas ito. Sa plenary, gustong magtanong ni Congressman Marcoleta kung saan gagamitin yung 6.3 million, a trillion, in regard to its application to improve the lives of our poor people. Kumbaga, gusto niya ma-pinpoint saan ba dito yung magpapaangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Saan dito? Hindi siya pinayagang magtanong. Hindi pinayagan magtanong si Congressman Marcoleta, pero galit sila kung ayaw ni Inday Sara silang sagutin sa kanilang mga walang kakwentang-kwentang katanungan. So, yan lang po ang limitado lang po kasi ang aking baka matanggal na ako sa maisip. Pero since yung corruption nga ang binigay sa akin, yan nga po, kaya naman po Googleable naman lahat yan Pero ang masasabi ko lang, grabe na po talaga ang corruption. Grabe. Malaswak. Salamat po. Maraming salamat po. Gabi, nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa aking mga kasamahan. Ako po ay dating pulis, dating ahente ng PIDEA, at naging kabilang sa intelligence community at ng PIDEA. Kahapon, kaharap ko yung ilang mga kabuk ko na kasalukuyang mga nasa serbisyo pa at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Ayon sa kanila, yung nagaganap at mga ginagawang mass actions, partikular ng hakbang ng maiso, ay grabe yung tinatamong pagkataranta ng mag-asawa doon sa palasyo. Itong napakalaking pagkilos na nakatakdang gawin bukas, ang fearless forecast ng aking mga kasamahan ay maaring magresulta sa pagpapakamatay. Magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag nilusog ang Malacanang. Ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Yun po yung ano. Sabi ko nga, bakit ayaw nilang bumitiw? Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita. Yun yung sinabi ko. Pero ang sabi nila sa akin, wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila,
gumagawa sila ng paraan sa pamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sinong may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawak at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interes sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at kunang-kunang salaysay. Yung confidential informant na pinapangalanan ko ng si Bong Dasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating hukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating miyembro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaman ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ipinagwalang bahala lamang po nila. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigido itong mga law enforcement units na ito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng COPLAN o yung tinatawag na Case Operational Plan. Napakadali lamang po trabahuhin yan. May natanggap kang information. Sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan. Iba-validate namin yan. Diba? Sa pamagitan ng casing and surveillance, kinakailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation, madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kajamming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawing bukas, bagay na bagay. Saan? Doon sa pagpapakamatay niya? Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Yan po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ed Francisco, ang National Chairman ng Citizens Congress for Good Governance. Ang pag-uusapan po
po natin sa ngayon ay yung flood control projects. Dahil ako po isang inhinyero at doon sa mga press report po ng ating Pangulo na meron po siyang 5,500 flood control projects. So, after kinabukasan po, nagkaroon po ng Karina, Hindi naman ako mag-video. bumaha Parang dali lang. po ang Metro Manila. So nagtaka po, saan po na punta yung 5,500 projects? Wala din. At lalo po akong namangha sa report po ng ating Presidente na kaya hindi po nag-function ang 5,499 flood control projects dahil meron pong isa na nabangga ng barko. Nadinig po ba ngayon? Yes. Tsaka huwag nang pag-usapan. So, nag-research po ako, nag-google ako. Ang report po ng ating Pangulo doon sa kanyang nakaraang SONA, 5,500 flood control projects. Ang nakita ko po sa Google is only, ang actual po 5,521 flood control projects. Ito pa ang hindi maganda. Out of 5,521 projects, 3,107 po na flood control projects yung natapos na nung nakaraang administrasyon. Only 2,414 projects lang po ang nagawa mula noong 2022 hanggang May 2024. Nakita po natin ang discrepancy. Lalo po tayong mamamangha kung ang titingnan po natin yung mga budget doon sa yung mga nagawang iyon. At ang plano pa po nila sa by 2025 up to the end ng 2028, gagawa pa sila ng 5,000 flood control projects mo. Ano po? Ibahin po natin ang tema. Huwag na po maging monologue, maging dialogue. Kung siseryosohin po natin ang flood control, napakasimple po. Ikumpara po natin sa ating pamamahay. Bakit tumutulong ang ating bubong? Sagot po. Bakit po tumutulong ang ating bubong? Dahil may butas. Bakit nag-o-overflow po? Ang ating bubong po, kumpara natin, tulad sa Marikina, kaya po pinabaha ang Marikina dahil catch basin, ang karamihan po ng tubig na dumadaloy downstream to Marikina is yung Sierra Madre sa Montalban. Ano po? So, yun po ang bubong. Nagda-downstream, bakit po ang gutter nag-o-overflow? Dahil po barado o kaya maliit. So, ano po yung nag-stand po yung ating gutter? Pagkatapos po sa gutter, pupunta sa downspout. Bakit po nagbabara ang downspout? Baka naman yung ating storm drain barado. Hindi po ba? At bakit naman po napupuno ang storm drain? Baka naman po yung floodways puno na, barado pa rin. At bakit yung floodways natin puno na? Baka naman po itong lake na pinupuntahan nun, mas mataas na po kaysa doon sa catch basin. Ganun po kung seryoso po ang gagawin, ikumpara lang po sa bahay ang pagkokontrol ng flood. Mas madali pong kontrolin ang baha kaysa kontrolin ang budget ng Pilipinas. So, iyon po ang aking ipinagtataka. Sana, doon po yung mag-mitigate ang risk at gawin po ang adaptive
approach engineering. Hindi po natin maiiwasan taon-taon na we are going to suffer an average of 20 typhoons. Out of 20 typhoons, 3 to 5 po ang malakas na magsisilbing malala. Bakit hindi po natin i-anticipate o gawan po yun ang paraan kung tayo po ay magiging seryoso? Imagine, we are spending 1 billion a day for that project. 1 billion a day. Sa 1 billion pong iyon, kung isasubsidize o sa bigas, baka makuha yung 20 pesos per kilo ng bigas. Yan lang po. Marami pong salamat. Good morning po sa ating lahat. Ako po si kasamang Ed Laurencio, ang nagre-represent sa labor sector. Okay. Ako po ay GINSEC ng Association of Genuine Labor Organization. Kami po ay biktima rin ng martial law noong panahon nitong Ferdinand Marcos Sr. Hirap na hirap kami mag-organisa dito sa Luzon, lalo na sa Valenzuela. Kami ay inahagat, panahon pa ng PC. No? Pero ngayon mukhang nararamdaman na namin muli yung pagbabalik ng martial law. Itong pagbabalik ng martial law, dapat magising na ang taong bayan. No? Pero martial law na sa hanay ng mga manggagawa dahil una, hirap na po kami mag-organisa sa hanay ng mga manggagawa dahil mismo yung namumuno sa Department of Labor na si Secretary Laguespa, tahasan na sinasabi na ang mga manggagawa ay regular sa service provider. Hindi na po doon sa principal kung saan nagtatrabaho ang mga manggagawa. Pangalawang martial law na nararamdaman namin sa loob ng kumpanyahan, sahod. Ibinato kami sa Regional Wage Board na ang kakarampot na ibinibigay ng gobyerno sa dagdag sahod, yung inflation rate, daman-dama ng mga manggagawa. NCR, ang minimum wage, 645. Boundary ng Bulacan, May Kawayan, 500. Ang presyo ng mga bilihin, may pagkakaiba ho ba sa Bulacan, sa Laguna, at sa iba-ibang rehiyon? Tapos ito pa, ang nangyari ngayon sa PhilHealth, pera na mga manggagawa, nasaan isang instruction lang ng Secretary of Finance sa pamumuno ni Rob Recto. Hindi po excess yaang sinasabi ninyo, yaan ay unused na pondo ng mga manggagawa. Bakit ibibigay diyan sa National Treasury? 89.9 billion ang naipasa na ngayon sa National Treasury, 30 billion. Papaano? Bulok na nga ang serbisyo ng mga public health hospital natin. Ang mga manggagawa, ang taong bayan, pipila sa public hospital, may sakit na nga, madaling araw, pipila sa PGS, ay lalong mamamatay. Yang unused na yung pera na mga manggagawa, dapat ang ginawa nitong mga opisyalis ng PhilHealth, pinalawak ang scope, dinagdagan ng mga benepisyo ng mga manggagawa o ang taong bayan na nagkakasakit. Ano ang silbi ng universal health? Nararamdaman ba natin? Hindi. Kaya
sa darating nitong September 21, kami po ay lalahok sa panawagan ng hakbang ng maisog para sa never again itong martial law at buwagin ang Regional Waste Board. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Amalia Mutya, representative ng Bayalabi ng Metro Manila United Sultanate. Salamat po sa pagdalo ninyo dito. Lahat po tayo, lalo na sa ating mga kasamahan, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po nandito bilang isang babaeng Muslim. Nakikita naman ninyo ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakaiyak, nakakalungkot. Nung kasagsagan na sila ay naghihingi sa atin ng boto ay Unitim. Tandaan natin, nagsimula sila sa Unitim. Tapos ngayon, nasaan na? Bakit hindi nila inaatupang ang mga bilihin natin na sobra-sobra na? Ang kurap, patayan, droga, nagsigbalikan. Bakit dito pa nila ginagawa sa ating bayan? Bakit sa ibang bayan, Singapore, ibang mga iba-ibang mga lugar, kayang-kaya? Di ba tayong mga Pilipino matatalino tayo? Hindi natin ba masunod? Kaya tayo, huwag tayong magpagago sa nangyayari ngayon na wala tayong hustisya. Tayong mga Pinoy, tayo lahat, mga kababayan ko, naghihirap tayo sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon. Lalo na ang mga mahihirap. Paano na kaya yung nagagawa nila sa mga mahihirap? Sila nagyayaman, tayo mga mahihirap, lubog. Dapat tayong bigyan nila ng pansin. Dapat tayong bigyan nila ng pangalaga. Hindi ganito na puro bangayan sa Senado, puro bangayan sa Kongreso. Dapat tayong bayan ang tutukan nila. Si Sara Duterte, nakikita natin, maganda naman ang kanyang mga gawain. Bakit ganito? Ginigipit. Pero ang totoong kurap, hindi naman ginigipit. Pinapalawak. Nasaan ang mga isip? Kaya tayo, di tayo papayag. Di natin ibibigay. Di tayo susuporta sa mga mali. Ituwid natin. Tayo ang nakakaalam, nakikita natin ang ating mga mata, ang ating isip, nakikita natin ang mga social media. Tayo ang nagluklok. Kaya sa susunod, sana mahingi ko na hindi na tayo magpapagamit ulit kasi malapit na eleksyon. Na ang ating tingnan na yung totoo na lumalaban sa ating bayan. Yung may interest party sa ating bayan, wag na. Kasi dito tayo nalulubog sa gurating kurap. Daming patayan. Wala tayong justisya. Wala tayong nakukuhang katotohanan. Paano na kaya ang mga mahihirap ngayon? Paano na tayo? Dami din natin na naglalakad sa lansangan, pero walang pangyayari ang buhay. Dapat bigyan nila ng tugon ang mga ganyan. Kaya nandito ako, alam mo mga Marcos ako, binuto ko siya. Pero ngayon, naisip ko na mali pala ang naibuto ko. Kasi wala akong nakita ng kagandahang administration. Kaya sana, nandito po kami ng mga Muslim. So, ka-support po niyo kami. Full support po kami. Hanggang sa dulo po kami. Makipagkira tayo sa katotohanan at gawin natin ang ating bayan na Pilipinas. Palayasin natin ang mga maling tao na hindi may interest party
may interest sila sa ating bayan. Kaya hanggang dito lang po ang aking masabi. Maraming salamat.